Yun nga, 10 years na po siya. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Don Jaime TV. Ang content po natin ngayon is paano mag-renew ng LTAP at ng firearm ngayong taong 2023. Disclaimer nga lang po ang video na to ay para po sa mga magre-renew. At ang process po na ginawa ko ay sa one-stop shop sa FEO Kamkrame. Kung sa mga probinsya naman po, marahil ganun din naman po ang proseso, pero hindi ko lang po sure kung gaano kabilis ang pag-process nila doon compare dito sa one-stop shop sa Kamkrame. Ngayon po ay July 1 ng 2023. Kahapon po galing po ako ng Krame at nakuha ko na po ang aking bagong ID na nirenew ko at pinrases ko nitong nakaraang buwan. Nagkataon po kasi yung firearm ko at saka yung LTAP ko ay nagsabay sa loob ng isang buwan. Mag-e-expire siya. Yung isa is sa 29, yung isa naman po ay 20. So, first week pa lang po ng June, nilakad ko na siya. Sinimulan ko na siyang i-process. So, iisa-isahin po natin yung unang step na ginawa ko hanggang sa makuha ko yung ID ko. Pareho. Sa firearm at saka sa LTAP. Before that, kasi nung nagplano na po ako mag-process, syempre nag-search tayo, nag-check tayo sa mga FB page ng mga gun enthusiast, tungkol sa mga gun pages na mga kasama natin. Maraming may mga comment, suggestion na tama. Pero napansin ko, meron pa rin mga nagko-comment at nagsasuggest na luma na hindi na applicable kasi ngayon po binago na po ng FEO PNP ang link ng gagamitin natin para ma-update ang account natin. Kung ang dati po ay yung FEO Dash system, ngayon po ay binago na po ng PNP. Hindi ko lang sure kung kailan po ito nagsimula, pero ang pagkakaalam ko, mga around January 2023 ay sinimula na tong gamitin tong panibagong link na to. Ang link na to ay ito po. Lalagay ko po dyan sa taas yung pinaka-link at pag binuksan nyo po siya, ito po ang magiging itsura niya. Yan po. Yan. Dito po, pagka nabuksan nyo siya, may lalabas na login at saka old user. Yan po. Pag first time nyo po siyang bubuksan at may dati naman kayong account doon sa dati nating link, i-connect po niya dito. Pero bago niya i-connect, pag first time nyo po bubuksan, dito nyo po siya i-click sa old user. Hindi po sa login. Bakit po? Dito sa old user, pag kinlik nyo po ito, may lalabas po ng mga question na may kinalaman po sa ID ninyo. Yung sa LTAP yata po yung lalabas. ID number po yan. Hindi ko lang sure, pero kung ano man yung tanong, nandito po yun sa ID. Tapos, ang pagkakatanda ko, sorry kasi medyo mabilis akong nagawa yun, hindi ko natandaan. Hihingin din po yata yung luma yung password dun sa dati yung link. Anyway, lahat naman ng itatanong niya is connected naman doon sa old link ninyo. Not unless nga lang po kung nakalimutan nyo. Pag nakalimutan nyo, ang nabasa ko lang, ang pinaka best advice na nabasa ko doon sa mga pages is mapipilitan na po kayong pumunta sa Kamkrame sa IT division para ma-retrieve yung mga information na kailangan ninyo para pagdating nyo doon, sila na din po mismo ang magko-connect sa bago nyong link. I-guide nila kayo
hanggang sa ma-open nyo na siya, at doon po dapat tandaan nyo na yung password na ginawa ninyo, tsaka yung username. Ang username po pagka ginamit nyo na po na link na to, ang alam ko po is yung phone number po ninyo, updated na phone number, at yung password na gusto nyong gamitin. Yan na po ang magiging tool nyo para mabuksan nyo po itong panibagong link. Again, nilalagay ko po sa taas, pero ito po yun, babanggitin ko na rin. feo.pnp.gov.ph. Yun na po ang bagong link. Ngayon po, magtataka kayo, pag binuksan nyo po yung lumang link, gumagana naman po, nag-open pa rin naman. Ngayon, pag nag-upload kayo, tatanggapin pa din siya. Ang problema lang po, hindi na mag-update doon ang PNP. So, magtataka kayo, maabot na ng isang linggo, mahigit na, minsan buwan pa, o baka kakantay nyo, sa tiyaga nyo pag-antay, aabot pa ng buwan, wala na kayong makukuhang update. Kasi nga po, hindi na po doon mag-update ang PNP, kundi sa panibagong link na po, yung feo.pnp.gov.ph. Doon na po siya, ang mga taga FEO at PNP mag-a-update ng mga status ng inyong application for renewal. It's either firearm or LTAP. Okay na po yung account ninyo. Ang una nyo pong gagawin, mag-fill up ng form. Ano po ba yung mga kailangan na form? Ngayon po, ang kagandahan po pala para sa mga magre-renew ay candidate na po kayo para maging 10 years yung license ninyo. Firearm or LTAP. Pareho po yan na pwede na po maging 10 years. Yung sa akin po, yung LTAP ko, 10 years na po siya ngayon. Ganon din po yung firearm ko. Mag-expire na po ito sa birthday ko. Diba, 2023 ngayon. Mag-expire po ito ng February, kasi February po ako pinanganak, 2033. Ayan po, nakalagay. Pero hindi ko na po papaano sa inyo yung details kasi may mga hindi dapat makita rito. So, pero nakalagay dito sa expiry is 2033. Yung bali-balita na 10 years po is totoo po yun. Ang kailangan, nadagdag nga lang po ngayon para makapag-apply kayo ng 10 years na na valid yung license niyo is nadagdag po bukod sa LTAP registration form. Ayan po, nadagdag na po itong affidavit of undertaking. Itong form na to, ito ang magbibigay sa inyo para ito ang gagamitin nating form para maging 10 years na po yung firearm tsaka LTAP po ninyo. Ngayon, saan po nakukuha to? Alam ko po meron po meron no link naman na makakapag-download nito. Ngayon, hindi ko lang sure kasi ang ginawa ko, tinry ko yung link ng sinabi nung in-advise dun sa isang page, kaso hindi naman nagda-download. Lumabas nga siya, hindi naman nagda-download. Itong panibagong link, meron din tong mga form. Kaso lang mukhang hindi pa masyadong maayos yung system kasi yung mga form hindi pa rin siya downloadable. Kahit i-click mo siya, hindi siya nada-download. So ang ginawa ko po, pumunta na lang ako mismo ng Kamkrame. Pero bago po ako pumunta ng Kamkrame, di ba, isa rin po sa mga kailangan nating requirements pa nagre-renew tayo ng LTAP is yung PNP clearance. Meron naman din pong PNP clearance sa one-stop shop sa Kamkrame, pero ako po dito na ako kumuha sa may amin. Pwede po kayong kumuha ng PNP clearance kahit saan, kung saan kayo convenient, lalo na kung yung police station is mas malapit sa bahay ninyo. Pwede po kayo doon kumuha. Sabihin nyo lang po is National Police Clearance. Bibigyan po nila kayo. Reminder lang po, ang pagkuha din po nito ngayon is online na rin po. Pero doon po, kaya ako kumuha doon sa may lugar namin kasi meron naman pong nag-a-assist doon at
At aalalayan nila ako sa step by step na gagawin ko para makakuha nito. At the same day, makukuha ko rin po ito. So, ayan po. Ngayon, nung nakakuha na po ako ng PNP clearance, ang next step na ginawa ko po is kailangan ko nang pumunta ng Kamkrame para makahingi ako ng LTAP application form. Itong pang 10 years natin, yung affidavit of undertaking. At since yung firearm ko naman is pa-expire na rin, kailangan ko na rin i-renew, kumuha na rin po ako ng firearm registration form. So, bali 3 po yung hiningi ko doon. Ngayon, ang advice ko po sa inyo para hindi po masayang ang pagpunta nyo sa Kamkrame is pumunta kayo doon at least hindi naman masyadong maaga. Ako pumunta kasi dumating ako doon mga 11. Pero ang magkagandahan naman sa one-stop shop, kahit matao, mabilis naman ang pila kasi marami naman po mag-aasikaso sa inyo. Hindi kayo maiipon sa isang lane, tapos isang tao lang din na mag-aasikaso. Mabilis naman po. Actually, ang kada lane na pinilahan ko, hindi po ako nagtatagal ng mga 15 minutes doon. Actually, pinakamatagal lang nga po siguro yon. Tumatakbo naman po at gumagalaw. So, balik po tayo sa pagkakuha ng form. Pagpunta ko po ng FEO, pagpasok ko po sa first floor, pagdating sa dulo, mayroon pong kaliwang hallway doon, may kanan, mayroong kaliwa. Doon pumasok po kayo, pagpasok niyo sa may reception, kanan po kayo, doon po sa kanan, dulo, mayroon pong table, nakakahingi po kayo ng mga form na to. At itong form na to, sila na rin po ang magnonotaryo. Nagnonotaryo rin po sila. So parang yun na nga po yung sideline nila doon eh. Mamimigay sila ng form pero dapat sa kanila na rin kayo magpa-notarize. Ngayon, pagkakuha nyo po ng notarize, pagkakuha nyo ng form at napanotarize nyo na, i-upload nyo at tawag ito, bago nyo pala syempre i-notarize, syempre fill upan nyo po muna yung mga form, ano? Fill upan nyo na po siya agad para manotarize na rin siya agad. Bakit po? Yun nga po, ang goal natin is hindi na tayo magpabalik-balik sa Kamkrame. Kumbaga yung punta natin doon, marami tayong magagawa. So na-fill upan na natin itong pareho, itong 3, napanotarize natin itong 3. Ngayon po, i-upload nyo na po agad dun sa link, sa bagong link natin sa PNP feo.pnp.gov.ph. Yung po yun sa bagong link, i-upload na po natin agad. Yung pag-upload ko po, ang ginamit ko lang po is yung cellphone ko. Pinicturan ko lang po yung form, tapos in-upload ko na po siya. Ngayon po, kung may problema kayo sa cellphone ninyo, punta lang kayo sa labas ng Kamkrame, may mga computer shop naman po doon. Humingi kayo ng tulong sa kanila at alam na po nila ang gagawin. Para ma-process na po natin agad. Hindi na po natin kailangan maghintay ng mga approval kung ano man yung result na pagka-upload nyo. Once na pagka-upload nyo po, pumunta na po kayo doon sa payment sa parang land bank sila, 'di ba? Pero doon sila sa loob ng FEO. Sa likod, ito yung kwarto sa likuran ng reception na pagpasok nyo sa entrance ng one-stop shop. Magbayad na po kayo ng neuro at magbayad na rin po kayo ng drug test. Ang drug test po ay aabutin ng 300 pesos. Ang neuro po ay aabutin naman ng 900 pesos. Ngayon, pagkabayad po, may mga resibo naman po yan, pumunta na po kayo sa drug test. Unahin nyo po yung drug test kasi saglit lang yon. Yung neuro kasi medyo matagal dahil mag-i-exam pa kayo at i-interviewin pa kayo. Diba? So, pagkabayad nyo, punta na kayo ng drug test, saglit lang yon. Siguro, kung matao, matagal na yung 20 minutes. Tapos pagkatapos, diretso naman kayo ng neuro. Ngayon po, pagdating po sa neuro, ito rin po yung isa sa mga nadagdag sa bagong requirements nila. Ito po palang, di ba, form natin, yung application form, attach natin siya ng 2x2 picture. Pansin nyo po, di ba?
plain lang siya. Ito kasi mga tira ko pa to nung nakaraan. Maraming piraso kasi to kaya naidikit ko rito. Ngayon po, pagdating ko po sa neuro, meron ding form na fill upan doon para malagay yung pangalan mo, etc. etc. At hihingan din po kayo ng isang 2x2 picture. Kaso may problema nung pagdating ko doon. Ang mga picture ko po is ganito. Ang kailangan nila sa neuro is yung picture na may pangalan. Wait lang ha. Ito po yung sample. Ito po yung sample ng picture na may pangalan. Buo po ito, hindi po yan sinulat, hindi po yan dinikit. Kailangan yung pangalan na yan kasama sa pagpicture. Yan. Sabihin nyo lang po doon sa photographer na ganito ang gawin. Kailangan po ito. Pag doon po sa neuro, medyo mahigpit sila. Hindi nila, kahit anong pagmamakaawa mo, hindi nila tatanggapin yung photo 2x2 mo na walang pangalan. Ang gusto nila dapat may ganito, may pangalan. Dito sa application form, okay lang nang wala. Pero sa neuro po, kailangan po may ganito. So, yan po. Ang kagandahan naman, so, ito nga, wala akong ganitong picture. Ang kagandahan naman, sa labas ng Camp Crame, lalakarin mo lang palabas, marami naman doon na nag-o-offer ng picture. At mas mabilis pa sila kaysa doon sa mga photographer, mga regular photographer na pinupuntahan natin sa mga malls, sa labas ng subdivision natin, na inaabot ng 1 oras. Ito po, nung kinuha ko to sa labas ng Camp Crame, matagal na yung 10 minutes. Saglit lang po yan. Kaya, kung ako sa inyo, kung kailangan nyo ng picture, doon na lang din kayo kumuha. Ang bayad ko yata, parang nasa 40 pesos. 40 or 50, hindi ko lang matandaan . Pero maraming piraso na siya. Ayan po, may mga kasama niya. Hindi kasama yung maliit . Ito, maraming piraso yan. Siguro mga 8 piraso. So magagamit mo pa yan sa sunod na renewal. So yun po. Pag okay na, tinanggap na yung form, nabigay nyo to ng ID, papapasukin na kayo sa loob para mag-take ng exam. Ngayon po, kailangan nyo po doon ng lapis. So maganda na rin po, pagpunta nyo po doon, is may dala na kayong lapis. Kasi meron naman pinoprovide na lapis, kaso parang nakita ko na sa 2-3 yung available, hindi para sa lahat. So kung naubusan ka ng lapis, mag-aantay ka na may matapos. So advice ko sa inyo, magdala na po kayo ng lapis. Ngayon, kung ano yung sa neuro exam, ay hindi ko na po di-disclose sa inyo yon. Ayun po ay para maprotektahan ng bawat isa natin na ang may saltik sa utak ay hindi mabigyan ng lisensya. At saka tama naman po yun. Yun naman talaga ang purpose nun. Kung ano yung mga question doon, ay hindi ko na po babanggitin. Pagkatapos po ng exam, is yung booklet na pinag-examan ninyo ay dadalhin doon sa interviewer. Yung interviewer na yon ay i-discuss niya sa inyo kung ano yung nakita niyang mali doon sa mga sinagot mo. Tatanungin ka niya kasi yun nga ang purpose ng neuro. Minsan medyo siguro kung tawag doon, isa-psycho ka rin nila. Lalaruin nila yung mga tanong para makuha talaga nila yung tamang mong sagot. Kasi pag mali ka ng sagot, hindi ka papasa. May mga nababasa ako sa mga pages na naghumihingi ng tulong kung ano yung gagawin kasi nga po, hindi sila pumasa sa neuro. Yun po. So, ito yung first step, recap lang po tayo. Kuha tayo ng national police clearance. Tapos, pagkakuha natin national police clearance, punta na po tayo ng Camp Crame para humingi ng mga form, yung 3 form, PNP, LTAP, saka yung undertaking. Ngayon, upload po natin. Pagka-upload po natin, punta tayo sa land bank. Sa first floor lang di po yun para magbayad ng drug test saka neuro. At tapos pagkabayad, pasok na po agad tayo sa drug test.
take tayo ng drug test, tapos pagkatapos punta na po tayo ng neuro. Then, pahinga na. Uwi na tayo niyan. Yan na po yung first day. Unang punta natin sa Kamkrame. Ngayon po, paano natin malalaman yung result? Siyempre, katulad din po ng dati, ma-update naman po yung link natin. Tabayanan nyo po yan. At ang kagandahan din po, i-update din na kayo nung FEO sa text messages. Sa text message. 1 to 2 days natanggap po na yung result. Hindi, kinabukasan nga lang po natanggap po na yung result ng drug test. Tapos yung neuro naman umabot po ng medyo matagal, 5 days po. Medyo matagal ang neuro. Yung drug test po mabilis, yung neuro po medyo matagal. Tapos po, nag-text na sa inyo yung FEO na pumasa kayo sa drug test, pumasa kayo sa neuro, may magte-text din po uli sa inyo about naman po sa registration form ninyo. Na pag nag-text sa inyo, ang lalabas po na okay naman po yung form ninyo at under review na po siya. So, hindi pa po ibig sabihin nun na pumasa na siya. Meron pa po siyang isa pang text na sasabihin niya na pumasa na po sa review yung form ninyo. At for payment na po kayo. So, pagka lumabas na po yung for payment, saka na kayo pupunta ng land bank. Doon po doon sa bagong link, pero naman pong e-payment. Meron siyang button doon. Kaso lang nung tinry ko po yun, nakailang attempt po ako, hindi po siya nagkiklik Hindi po siya nabubuksan. So, para makasigurado na lang po ako, since malapit naman din po ang land bank sa amin, kumuha na lang, sa land bank na lang po ako nagbayad ng firearm at saka ng LTAP. Ang payment po para sa LTAP is 1,200 at ang payment po para sa firearm is 1,800. So, nung na-receive ko na po yung text ng FEO na for payment na ako sa LTAP ko at for payment na rin po ako para do sa firearm po, nagpunta na po ako ng land bank at nagbayad po ako. Ayan, dito po. Ayan po. Pagkapunta nyo po ng land bank, ito po yung gagamitin yung slip, yung on-call slip. Tapos dito po pala, hihingan kayo ng reference number. Yung reference number po, makikita nyo rin po dun sa link. Na pagka nakalagay po dun, di ba sa link ninyo for payment, tapos may nakalagay na details, i-click nyo po yung details, lalabas po doon yung reference number na gagamitin nyo, at saka yung account number po ng PNP na kung saan kayo magbabayad. Para sigurado na yung ibabayad nyo ay papasok talaga sa PNP. So, dalawa po ang titignan nyo sa link ninyo. Yung reference number po ninyo at yung account number po ng PNP FEO. Yun po. So, pagka fill up nyo ng form, nalagay nyo na yung reference number, yung account number ng PNP FEO, yung amount. So, okay na po ito. So, ipavalidate nyo ng teller. Babalik niya sa inyo itong isang copy. Itong copy na to itatago to. Importante po to dahil ito po ang i-upload ninyo. Yan po. Pagka-upload po ninyo doon sa link, mag-aantay kayo ng mga 1 to 2 days. Lalabas naman doon is for payment evaluation. Kagaya ng una, kada upload natin ng registration form, di ba may nagte-text na okay na yung form natin, pumasa na sa evaluation at kailangan na for payment. Ito po, pag-upload po ninyo at nakalagay at lumabas na sa link ninyo for evaluation, for payment evaluation, wala na po kayong marireceive na text. Marami akong nabasa doon sa mga pages, inaabot na sila ng ilang linggo, inaabot na sila ng isang buwan mahigit, kakaantay ng text messages na okay na tong in-upload nila. Kinakabahan na nga po yung iba kasi baka mali po yung account number or mali yung amount na ilagay nila or mali yung reference number.
Hindi po. Pag lumabas po sa link ninyo na payment evaluation, ibig sabihin po dan, okay na po yun. Ang next step po na gagawin ninyo is kailangan nyo na pong pumunta ng Kamkrame. Yun po. Kailangan, pagpunta nyo ng Kamkrame, dalhin nyo yung mga form na mga nauna nyong in-upload just in case lang na kailangan nilang tignan, at least dala-dala ninyo tulad ng mga registration form, affidavit of undertaking, pati sa firearm, pati mga police clearance, dalhin nyo na po. At lalong-lalo na ito. Kasi ito talaga, ang pakay nyo, ang importante, pagpunta nyo doon sa Kamkrame. Pag dating nyo ng Kamkrame, sa FEO One Stop Shop, nasa second floor po, nasa window 30. Meron pong magche-check doon na titignan niya to kung na-upload niya o in-upload nyo na po ito sa link ninyo. Yun ang napansin ko na ginawa niya eh. Nung pag-abot ko sa kanya, binuksan niya yung account ko, tinignan niya kung naka-upload to. Nung naka-upload to, pinirmahan lang niya. Ngayon, pinalipat ako sa window 31. Pagdating do sa window 31, katabi lang po yun. Ilalapag mo lang po doon, tapos sasabihin sa iyo ng babae doon, yung nakaupo doon, is umupo ka at hintay mo na lang ang tawagin ng pangalan mo. So, ginawa ko nga. Umupo ako doon sa may likuran ko. Ang luwag, ang daming upuan. Maganda sa FEO, malamig pati aircon. Wala pang 15 minutes, 10 to 15 minutes. Mabilis lang eh. Actually, matagal na nga. Parang hindi yata ako mabot ng, ng mga 15 minutes. Around 10 minutes lang. Tinawag na yung pangalan ko. At sobrang tuwang-tuwa ako. Ganun lang pala kabilis. Ito na. Binalik na sa akin tong form at binigay na sa akin tong dalawang ID ko. Na panibagong ID. Na, yun nga, 10 years na po siya. 10 years na siya, hindi na kayo, hindi na yung 2 years, 3 years na mag-aalala, magre-renew na naman kayo, ganyan. Kasi sa totoo lang, medyo nakakapagod din, di ba? Kasi hindi lang naman to ang naasikaso natin. Meron din tayong sasakyan. Ay, marami eh. Kumbaga, lalo na, tulad ko, isa po akong private employee. Hindi po madali ang mag-leave sa amin, syempre, di ba? Tapos ito, hindi naman to malalakad ng isang araw lang. Ako, nakuha ko to. Sabihin na natin yung time ko din ng pagpunta ng pagkuha ng police clearance, national police clearance. So sabihin natin na nag-alat ako ng 3 araw para lang ma-process ko yung renewal ng firearm ko. So kung private employee ka, hindi ganun kadali. So ang laking bagay nito, salamat, kudos kung sino man na nakaisip nito, malaking bagay po at salamat dun sa 10 years na ibinigay nyo pong validation para sa mga ID namin at makakaasa po kayo. Isa po akong responsible gun owner. Ang baril ko po ay nakuha ko po yan is around 2012 pa. Nakailang LTAP na po ako, at nung una ko pong renewal ng firearm is wala pa po itong LTAP, firearm lang po ang namin. Tapos parang dumating po yung LTAP is 2015 na yata. Yan. So malaki yun po. Salamat po at 10 years na po. So yun po yung process na dinaanan natin. Recap ko po ulit PNP clearance. Tapos pagkakuha ko ng PNP clearance, pumunta na ako ng Kamkrame, humingi ako ng mga form. Since yung firearm ko is for renewal na rin, so 3 form yung hiningi ko, firearm, LTAP, at saka yung affidavit of undertaking. Tapos pagkakuha ko nun, finil upan ko, pinanotarize ko, at in-upload ko. Pagka-upload ko, nagpunta na ako ng payment, neuro, at saka ng drug test. Pagka-payment ko, dumiretso na ako doon sa actual na pagkuha ng drug test, at dumiretso na rin ako sa neuro sa actual na pag-exam. Tapos, uwi na. First day lang po yun ang pagpunta ng Kamkrame. Yung second day is yun na nga po. Nung naka-receive na ako, ay nakita ko na sa link ko na for payment evaluation na ako after kong maka-receive ng text ng for payment.
in-upload ko to at lumabas sa link ko na for payment evaluation. Yun na po yung pangalawang balik ko sa Kamkrame. Dala-dala ko po ito at yung mga iba kong form, pinasa ko sa window 30 at 31, nakuha na po natin ng ID. So para sa akin po ngayon, ang experience ko po sa pagre-renew is parang mas mabilis po siya compare sa dati. Na kasi parang ang dati may mga daming mga form na hiningi. Meron pa nga pong NBI dati, 'di ba? Ngayon po wala na po. Ang nawala po ngayon is yung NBI, nawala na po rin po yung pagkuha natin ng barangay clearance bago kayo makakuha ng National Police Clearance. So nawala na po yung dalawa na yun. So, yun po, sana po nakatulong po ako doon sa magre-renew ngayon ng firearm nila at saka ng LTAP. At sana maging 10 years na rin ang ma-avail nyo rin yung 10 years. Ito po ay para sa magre-renew ngayong 2023. Sana po na maging guide itong video na to para maging hassle-free ang pagpaprocess ninyo at ma-manage nyo ng time ng paglalakad, lalo na sa mga private employee. Sana natuwa kayo sa video na to. Paki-subscribe na lang po at paki-share at like na lang po. Salamat!